Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Bonin. Actually, I don't want to share this one dahil napaka-embarrassing, napaka-awkward na moment para sa akin. But since matagal nang nangyari yon, okay lang, nang malaman din nila. But this is not a problem, Chin. I just want to share for fun. By the way, this happened when I was in college. I was only 19 years old. Third year college ng civil engineering. Itong mga classmates ko, napagdiskitahan ako. Wala pa kasi akong girlfriend that time. Samantalang sila nakailang girlfriends na. And so nilagay nila ang pangalan ko sa isang online dating post. And then until mga after few weeks, merong nag-communicate sa akin. Nabigla ako kung paano nila nakita, nakuha ang number ko at paano ako nalagay dun sa online dating line na yon. Doon ko nalaman na mga classmates ko palang may kagagawan. Sabi pa nila, bro, sige na bro. Mas excited pa sila sa akin. Kasi, isang blonde na babae ang nag-message sa akin at gustong makipag-meet. At syempre, dahil nga naman online dating yon, expected na date yun. This blonde girl who offers to pick me up mismo sa place ko kasi meron pala siyang sasakyan. Doon ko nakita na mayayaman din pala ang nasa online dating, naghahanap ng kadate. Pero ang sabi ko sa message, estudyante lang ako. Okay lang daw sa blonde na yun. And since wala pa akong lisensya sa pagdadrive, pumayag na lang ako. Tinukso na ako ng mga classmates ko, tol. Grabe ka. May kotse ang nabingwit mo. But like every other student, pang-allowance lang ang meron ako. And therefore, I agreed to the pickup na hoping makasave ako ng pera. Pero syempre, Chin, nanghiram pa ako sa classmate ko, sa best friend ko, to pay for our dinner. Nakakahiya naman sa kadate kung siya lahat ang magbabayad. Ako tong lalaki. And that was my first time. Pero naisip ko, why would any guy in the right man or right mind ipapasa yung opportunity na pipick upin ba ng kagandang babae at may sasakyan pa. Pero bahala na. Pero mas maganda na rin yung solo namin ng sasakyan. If anything, it would give us more time to get acquainted with one another. So nasa labas na ako ng bahay namin. And by the way, sa bahay na yon, tatatlong magpipinsan lang kami na nakatira. Mga magulang ko kasi sa ibang lugar sila. Yung lumang bahay na yon ang ipinamana na sa akin. At dahil malapit sa school, doon kaming tatlo. And usually, doon nagpapalipas ng gabi ang mga barkada ko. So few minutes nasa labas na ako ng bahay before that blonde girl is supposed to arrive. Pero yung mga barkada ko nakasilip na sa bintana. Inaantay yung magiging kadate ko.
Yung plansyadong kong damit, rugged na pants, that made me look slimmer. Yes, guys, masyado akong naging conscious sa pananamit ko that night. And here she goes. Dumating nga ang aking kadate. I entered the car, nag-observe, tinignan siya, pasimple, pa-smile-smile. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang tuksuhan ng mga nakangiting kabayong mga barkada ko. And I noticed that she is even prettier than her pictures. So, sabi ko pa, ang ganda mo pala. Pero nanginginig ang bunganga ko. Nag-buckle myself in sa seatbelts. And then, dun na nagsimula ang kaba ko. Alam mo yung Chin, along the way, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Saang restaurant. Dahil nagtatanungan pa kami sa isa't isa. So parang road trip ang nangyari. Then we are cruising on the freeway na. The conversation flows naturally. Alam mong she finds my dry humor funny. Kahit na corny, tumatawa siya sa joke ko. Minsan lang nangyayari na may tumatawa sa jokes ko. Hindi naman pilit ang pagtawa niya. But I am getting a good feeling about this. Hanggang sa nakapagpalagayan na kami ng loob. But now, ever since I had sat down inside the car, yun ba yung feeling na kumukulo ang sikmura ko? Yung feeling na may kabayong tumatakbo sa puso ko. Tapos yung puwet ko, Chin, parang may lalabas na gas. And thinking it was all in my head, I dismissed the idea. 15 minutes into the ride, I am now sure na something is definitely going on down there. Parang gusto ko nang umutot. Yung malakas na utot, yung ang daming hangin ng tiyan ko. Parang hindi ko na mapigilan, Chin. And trying to act all smooth, kunyari, inaayos ko yung pants ko sa likod. Pero parang hindi talaga mapigilan. And then panic strikes. Naa-upset yata yung stomach ko, sabi ko. Hindi ako nagpahalata. Pero nahalata niya na parang uncomfortable ako. Biglang nagpawis ako, Chin. Ang lamig ng aircon. I was trying to mentally recollect the last meal na kinain ko. Kung bakit na-upset ang stomach ko. At kung bakit parang nauutot ako. Dahil ba yun sa kaba? O dahil sa sobrang excitement na may kasama akong blonde? All while pretending to hear what she had to say. Yung bang nakikipag-usap siya sa'yo pero wala ka nang naririnig. Dahil ang nasa mind ko, that time, the warmth meant only one thing. I have to fart. Gusto kong umutot. My worst nightmare was coming true. I was going to be the guy who literally fart on his date. First date, Chin. First date, no less. I was going to be the guy who was going to ruin the leather seats ng car ng kadate niya. So bad. Parang naiisip ko, nai-imagine ko na, for God's sake, wag namang pag-utot mo may lalabas na ibang ano. What if my bodily gases made it hard? Will she notice after I left? What about the smell? Yun yung sinasabi ko, iniisip ko. Pag hindi ko tumapigilan, baka sumabog din.
Baka she's going to kick me out anytime soon. Baka kasi babansagan niya akong isang guy na kadate niya na ang baho ng utot. Baka she would probably have to go to a car wash to get the smell out. And she would probably tell everybody at the car wash about the stinky date na katulad ko. Grabe, Chin, parang gusto kong magdasal sa lahat ng santo. Pinagpapawisan, kinakalma ang sarili. Pero ang sakit na talaga ng tiyan ko. So, paunti-unti akong umuutot. Hindi isahan, para hindi halata. In order to delay the smell from reaching the girl, I started breathing heavily, hoping to inhale all the air myself. Nakakabaliw that moment. The thought of opening the window, nahiya ako magsabi. So I tried to calm myself down. Pero walang nangyari, hindi nakatulong. Nakita niya ako, seeing me sweating and breathing heavily. Inhale, exhale ako. She asked me finally if I was okay. But I could not bring myself to answer her. Tiningnan ko lang siya. Nagpapakyut pa. At that moment, umutot ako ng pagkalakas-lakas. Chin, sobrang nakakahiya. Bigla siyang natahimik. At ang amoy, naku po, di Jude ma-describe, Chin. Sa pagkadaghan-daghan nga adlaw, maupag yun to nga first time nga date na ako nga nahimog bastos akong personality. And the minute passes, no such thing happens. She was just looking a little concerned sa akin. Pero wala naman akong nakitang napansin sa mukha niya na may bad smell disgust sa kanyang mukha. Inisip ko na alam ko na amoy niya na yun, pero ayaw niya lang maging bastos sa akin. So calming myself down, I realized na kahit ako, wala naman akong naamoy. Pero may amoy talaga. Tapos ang tiyan ko, kumakalam na. Parang something na may lalabas pa. Pero sabi ko sa kanya, pwedeng maki-CR muna ako. Dun lang sa gasoline station. Something did not feel right eh. Not wanting to take any risk, I decided to come clean. Alam mo yung ang ganda na ng usapan nyo. Ang ganda ng pakiramdam na may kadate ka. Pero bigla na lang ang sasabihin mo eh. Biglang masama ang pakiramdam mo. Masakit ang tiyan mo. Naakalain na lang ng kadate mo eh hindi mo siya gusto. She looks a little disappointed upon hearing me. Pero nag-smile pa rin siya. Sabi na lang niya, mukhang hindi ka yata okay. Sige, we don't have to do this today. Marami pa namang araw para magde-date tayo. So let me drop you back home. Ihahatid na lang kita ulit. Baka masyado kang kinabahan. Kaya hindi ka feeling okay. Pero sabi ko, pasensya na talaga. Wala kasing gasoline station, Chin, na open ng CR. At gabi na din kasi. And then, secretly praying that the earth swallows me. Sana kinain na lang ako ng lupa sa kahihiyan ko. Tapos, natahimik kaming dalawa.
Pagbalik, bumaba agad ako at nagmamadali. Like what you would experience in space but only heavier ang katawan mo. Yung gustong-gusto nang ilabas ng buong, alam mo na. Pero Chin, alam mo ba ang mas nakakatawa dun? Kasi, ang akala kong wala siyang naamoy, wala siyang narinig, akala ko wala siyang nahalata, meron pala. Dahil habang ako ay pinagpapawisan na, pinipigilan ang maaring may lumabas, bigla niyang sinabi sa akin na next time daw, pag nakipag-date daw ako, wag daw akong kumain ng maraming kamote. Ayun na. Boom. Walay. So naamoy niya. Naamoy niya ang pagkabaho-baho kong utot. Pagkatapos nun, Chin, parang ayoko nang humarap sa mga barkada ko. Yung 15 minutes lang na date, binalik ako ng kadate ko. Na para bang kinik out ako, na parang hindi ako gusto. Pinagtawanan nila ako. Pero hindi ko pa kinuwento agad kung anong nararamdaman ko that time. Akala lang nila, nagkulong ako sa CR. Dahil hindi ako nagustuhan ng kadate ko at umiiyak ako. Wala silang kamalay-malay that I dumped there for an hour. I made a mess, my gosh, on my very first date. At ayoko nang maulit yun. Hindi na rin ako nakipagkita sa babaeng yun. Ayokong pagtawanan niya ako. Ayokong sabihin niyang, kumain ka ba ng kamote? Pinadelete ko ang pangalan ko dun sa online dating na yon. Kung meron man akong niti-date, yung gusto ko na, yung ako ang makikiusap, at ready na ako, at hindi na ako kakain na pwedeng makautot during my date. Until here, this is just funny, nakakahiyaman, pero I just wanna share. Salamat, Max FM. Ang inyong kamax, Bonin. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.